Kabanata 1766. Ginoong Lemont, sabi ni Sebastian nang makita niyang papalapit si Snowden kasama ang dalawa pang iba. Ang lima sa kanila ay nagtipon sa paanan ng bundok mo. Sebastian, talagang kahanga-hanga ang bagong henerasyon. Ang pangalan mo ay umuukit na sa loob at labas ng mga sekta, sabi ni Snowden ng kalmado na may bahagyang ngiti. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang tingin ay may bahid ng paghanga. Ngunit, nahirapan si Sebastian na sukatin ang tunay na lakas nito. Ginoong Lemont, huwag mo nang banggitin. Sino itong dalawa? Tanong ni Sebastian na may ngiti sa mukha. Pau Cobb RC. Sergi Roberto. Ang dalawang lalaki ay nagbigay kay Sebastian ng magiliw na tango habang ipinapakilala ang kanilang sarili. Dahil sa kamakailan niyang pagkatalo kina Christian at Mike ng sunod-sunod, kahit na sila ay mga nakatatandang miyembro ng panlabas na sekta, wala silang ipinakitang kay-abangan sa kanya. Pagdating sa lakas, napakababa ng kanilang tsansa na manalo laban kay Sebastian. Sa mundong ito, ang lakas ang lahat. Ang paglalakbay na ito ay maaaring tumagal ng 10 araw o marahil kahit kalahating buwan. Sa oras na makabalik tayo, malapit na ang pagbubukas ng 9 na spheres. Hindi tayo maaaring magpaliban. Ano man ang mangyari, kailangan nating bumalik ng mabilis hanggat maaari. Ang ating destinasyon ay ang ridge ng bundok mo, na aabutin tayo ng mga 5 araw upang marating. Gayunpaman, kapag narating na natin ito, nasa labas na tayo ng jurisdiction ng Alpha Sect. Kailangan ninyong maging sobrang maingat, at hindi papayagan ang kapalpakan. Ang ekspresyon ni Snowden ay naging seryoso habang siya ay nagsasalita, at tiningnan niya ang grupo ng may awtoridad. Nakatanggap ako ng balita na may nakatagpo ng isang mystic crocodile sa ridge ng bundok mo. Ang target natin ay isang mystic crocodile sa transformative deity realm. Umaasa ako sa buong kooperasyon ng lahat. Makakasiguro kayo, dahil sisiguraduhin kong mababayaran ng maayos ang inyong mga pagsisikap, sabi ni Snowden. Sige. Umalis na tayo agad at bumalik sa lalong madaling panahon, sabi ni Jovi nang may kumpiyansa. Sa mga salitang iyon, sabay-sabay na umalis ang 5 patungo sa ridge ng bundok mo. Ang bundok mo ay walang katapusang umabot sa abot tanaw, umaabot ng higit sa 1,000,000 milya. Bagaman ang ridge ng Mount Mo ay isang maliit na bahagi lamang sa kanlurang gilid ng teritoryo ng Alpha Sect, ito ay lampas na sa impluwensya ng sekta. Ang Alpha Sect ay may kontrol sa isang lugar na humigit kumulang 10,000 milya. Ito ay isang kagalang-galang na nasasakupan, ngunit malayo sa pagiging malawak. Gayunpaman, ang ridge ng Mount Mo ay pagmamay-ari ng Misty Sect, isang all-female sect na pinamumunuan ng isa sa mga pinakamakapangyarihang figure ng Mount Mo. Ang kanyang lakas ay lumampas pa sa leader ng Alpha Sect. Ang dinamika ng kapangyarihan sa loob ng Mount Mo ay masalimuot at may maraming antas, na may hindi mabilang na mga pangkat na naglalaban-laban para sa dominasyon. Ang Mount Mo ay sumasakop ng mas mababa sa 1% ng estado ng Luington. Habang tinitingnan ni Sebastian ang malawak na kalawakan sa ibaba, kung saan ang walang katapusang, gumugulong na mga bundok ay umaabot ng higit sa 1,000,000 milya, hindi niya maiwasang makaramdam ng paghanga. Ang mundo ay walang hanggan at hindi masukat. Hindi pa siya nakakalabas sa maliit na sulok ng Mount Mo, at gayunpaman, tila nakakatakot na ang daraanan sa hinaharap. Ang hinaharap ay napakahaba, hindi tiyak, at puno ng walang katapusang mga hindi alam. Matapos ang 5 mahihirap na araw, sa wakas ay nakarating sina Sebastian at ang kanyang mga kasama sa gulod ng bundok mo. Ang bulubundukin ay isang nakakamanghang tanawin. Ang mga matatayog na sinaunang puno ay nakatayo sa ilalim ng mga patong ng yelo, parang mga maharlikang higanti na nakasuot ng yelong baluti. Ang nyebe ay bumalot sa lupa na parang isang malinis na puting carpet, lumilikha ng isang tahimik at marangal na tanawin na para bang isang surreal na pintura na nabuhay. Ang lugar na ito ay talagang parang paraiso ng mga immortal. Mga tanawin na natatakpan ng nyebe, mga sinaunang puno na matibay laban sa lamig, at witch hazel na namumukadkad sa malamig. Mas nakakamangha pa ito kaysa sa kahit ano sa Alpha Sect. Sabi ni Sebastian, na nahuhumaling sa kagandahan sa paligid niya. Ang walang katapusang yelong kapatagan,
kung saan umusbong ang buhay sa kabila ng matinding lamig, ay talagang tila himala. Sa wakas, narating na natin ang ridge ng bundok mo, sabi ni Noden, humihingal ng malalim. Sobrang pagod na siya mula sa mga araw ng paglalakbay. Sa kabila ng pagiging halatang pinakamahina sa grupo, nanatiling kalmado si Sebastian, na walang palatandaan ng pagkapagod. Ang kanyang panloob na lakas ay sapat na upang magpahanga sa sinuman. Ang araw ay lumubog sa abot tanaw, nagbigay ng mainit na gintong liwanag sa snowy na tanawin, na nagbigay ng kumikislap na parang gintong kumot ng hamog. Bigla, may umatungal na oso. Ang malakas na ugong nito ay umabot sa kabundukan, nanginginig ang mga kumpol ng nyebe mula sa mga tuktok. Parang tunog ng pagguho ng nyebe na malapit ng bumagsak. Di nagtagal, ang hangin ay napuno ng isang ingay ng nakakabinging mga ungol ng oso, na para bang ang buong bundok ay nanginginig sa kanilang galit. Kailangan nating magpatuloy at manatiling mapagbantay, bulong ni Noden na may nakakunot na noo. Ang mga halimaw dito ay mabangis. Hindi ko pa rin maunawaan kung bakit maglalakbay ang Mystic Crocodile sa malamig na kalupaan na ito. Si Noden ay labis na nalilito. Tingnan mo. May tao sa unahan. Tumitig si Sebastian habang tinitingnan ang malayo, at bigla siyang lumingon patungo sa isang pagsabog ng malakas na alon ng enerhiya na nagmumula sa gubat sa kabila. Isang matinding labanan ang malinaw na nagaganap, at batay sa mga alon, higit pa sa isang tao ang kasangkot. Tingnan natin, utos ni Noden habang tumingin kay Sebastian. Pagkatapos, mabilis na nagpunta ang 5 sa kanila patungo sa kaguluhan. Tunay nga, isang napakalaking brown na oso na lampas 10 talampakan ang tumambad sa labanan, ang balahibo ay makapal at kumikislap sa ilalim ng gintong liwanag. Sa kabila ng pinagsamang pagsisikap ng mahigit sa 100 kababaihan, ang halimaw ay nanatiling isang puwersa ng ganap na pagkawasak, walang tigil at labis na nakakapanghina habang sila'y nagsisikap na mapigil ito. Kabanata 1767. Sino ang mga taong ito? Nakakunot ang noo ni Sebastian, halatang nalilito. Ang grupo ng higit sa 10 eksperto ay nanindigan, ngunit kahit na sa huling yugto ng Holy Lord Realm, nahirapan sila laban sa mabangis na higanteng brown na oso. Ang kanilang mga galaw ay tila nakagapos ng mga di nakikitang kadena. Sa tingin ko, mula sila sa Misty Sect batay sa kanilang mga kasuotan, bulong ni Jovi habang nakatingin sa harapan. Ang boses niya ay halos hindi marinig na parang natatakot na may makakarinig. Oo, handa sila. Mukhang nandito sila para pabagsakin ang Bear King, bulong ni Noden ng may pag-aalala. Sa sandaling iyon, nagsimulang magpula ang pawis sa kanyang noo. Ang hari ng oso ay napakalaki, parang isang gumagalaw na bundok. Ang kanyang presensya ay naglalabas ng matinding kalupitan, sapat upang mapabilis ang tibok ng puso ng sinuman. Sa kabila ng napapaligiran sa lahat ng panig, kumilos ito ng walang kahirap-hirap, naglunsad ng mga tumpak na pag-atake ng walang bakas ng takot. Ang halimaw na ito ay sobrang lakas, sabi ni Sebastian na may pagdududa hindi pa ito umabot sa Transformative Deity Realm, pero malapit na. Ang nakakatakot na nilalang ay nakatayo ng matangkad at hindi natitinag, kahit na ito ay napapaligiran ng grupo. Ang kanyang marangal at nakakatakot na presensya ay nagpakita kung bakit siya ang hari ng mga brown bear. Gayunpaman, ang mga babaeng disipulo ng Misty Sect ay may mga ekspresyon ng ganap na determinasyon, na tila nagpasya na silang harapin ang kamatayan. Malinaw na naghahanda sila upang ilabas ang kanilang huling atake, determinado na tuluyang pabagsakin ang Bear King. Ito ay isang Blackstone Brown Bear. Hindi mataas ang kanyang talino, ngunit napakalakas niya. Ang mga demonyong hayop ay lahat nilikha ng Diyos, sumisipsip ng asensya ng mundo. Karaniwang nalalampasan ng kanilang kapangyarihan ang mga tao na nag-aaral ng cultivation. Ang lakas ng laban ng Bear King ay sapat na upang makipagsabayan sa isang transformative deity master. Maaaring hinahanap ng mga babaeng ito ang Bear King para sa mga kayamanang taglay nito, o marahil upang kainin ang laman nito at mapabuti ang kanilang pagsasanay. Ang karne ng Bear King ay napakabihira, at mas mahalaga pa ito kaysa sa mga immortal na bato. Kung makakain nila ito,
malamang na makakakita sila ng malaking pagtaas sa kanilang lakas. Naging malungkot ang mukha ni Noden habang mabagal niyang sinabi, malaki ang agwat sa pagitan ng Transformative Deity Realm at Holy Lord Realm. Ang mga babaeng ito, mahihirapan silang talunin ang Bear King. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, malinaw na apektado ng tensyon ng sitwasyon. Ang mga babaeng disipulo ng Misty Sect ay malalakas, ngunit ang Bear King ay mas mabangis, parang isang masamang puwersa na pinakawalan mula sa kailaliman ng impyerno. Kaya, sa madaling salita, mga mangangaso lang sila ng oso. Sino ba ang nakakaalam, baka sila pa ang huntingin ng oso? Sabi ni Sebastian na may ngiti, tumatawa. Sa kabila ng mapaglarong pahayag, nanatiling seryoso ang kanyang mga mata. Alam niyang hindi ito simpleng laban. Sila Jovi at Noden ay natigilan sandali bago nagpakawala ng mahihinang, mapait na ngiti. Ang tawanan ay may halong pagtanggap at pagkabahala kaysa kasiyahan. Hindi ka nagkakamali. Hindi bihira na ang mga manghuhuli ay maging biktima, sabi ni Sergi habang tumatawang malakas. Bagaman may bahid ng pagkapagod ang kanyang pagtawa, alam ng lahat na hindi ito biro. Bago pa man makasagot ang sinuman, isang matalim at utos na tinig ang umabot sa hangin. Sino ang nagmamasid dyan? Magpakita ka. Isang babae sa mahabang pink na damit ang lumitaw, may hawak na nagliliyab na violet na espada. Ang kanyang anyo ay marikit ngunit may awtoridad, naglalabas ng isang nakabibighaning aura. Napakaganda niya, ngunit ang kanyang malamig na asal at matalim na tingin ay may dalang nakamamatay na intensyon na tila kayang magyelo ng kaluluwa ng sinuman. Sa isang swing lamang ng kanyang espada, sumiklab ang mga lilan na apoy at nagliyab ng matindi. Ang nagliliyab na liwanag ay nilamon ang lahat sa kanyang daraanan, at ang mga dosenang matataas na puno ay agad na naging abo. Ang nakakapang-init na init ay humampos sa kanila, na nag-iwan kay Sebastian at sa iba pa na humihingal. Kung hindi sila agad kumilos at nakaiwas sa tamang oras, mapapasabog sana sila ng nakasisilaw na enerhiya ng espada. Wow! Ang tapang ng babaeng ito, bulong ni Sebastian na may malamig na utot, tahimik na nagmumura sa sarili. Ang kanyang walang awang pag-atake ay malinaw na nagpapakita na itinuturing niya silang mga kaaway, at hindi siya magiging madaling pakisamahan. Sa sandaling iyon, hindi lamang takot ang naramdaman niya sa mabangis na babae kundi pati na rin ang pangamba sa hindi tiyak na sitwasyon sa hinaharap. Ang kanyang rosas na damit ay humahampas ng maayos sa hangin, kasing liwanag at kaakit-akit ng mga bulaklak ng tagsibol na namumukadkad. Isang pilak na sinturon ang nakatali sa kanyang baywang, pinapatingkad ang kanyang payat at malambot na katawan. Ang kanyang balat ay makinis at maputi, at ang kanyang maliwanag na mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. Ngunit, may malamig na tingin sa mga iyon na nagpapahirap makatagpo ng kanyang mata. Mahahabang itim na buhok ang bumabagsak sa kanyang likod, dahan-daang sumasabay sa kanyang mga galaw. Para siyang diyosa na bumaba sa lupa. Kahit na ang nakakatakot na aura sa paligid niya ay sapat na upang magpatigil ng sinuman. Sino ka man, umalis ka na ngayon, o mamamatay ka. Utos ng babae sa kulay rosas na may malamig na tono. Ang kanyang mga salita ay may malamig na bigat ng hamog, na nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Ako si Noden Lamont, ang nakatatandang panlabas na disipulo ng Alpha Sect, sabi niya habang gumagawa ng magalang na fist salute. Wala kaming intensyon na saktan ang inyong sekta. Nandito lang kami para sa pagsasanay at aalis kami sa loob ng 5 araw, pangako ko. Ang kanyang poster ay mapagpakumbaba, at ang kanyang tono ay tapat. Dumating sila upang hanapin ang Mystic Crocodile at ayaw nilang makialam sa anumang labanan, lalo na hindi sa Misty Sect sa kanilang sariling teritoryo. Alpha Sect. Hinahanap nyo ba ang Dragon Essence? Tanong ng babaeng nakapink, habang nakatalikod kay Sebastian at sa iba pa. Ang tono niya ay puno ng pagdududa at pag-iingat, na parang tinitingnan niya sila bilang isang grupo ng mga tusong magnanakaw. Kabanata 1768. Dragon Essence. Hindi. Nandito kami para sa Mystic Crocodile. Kapag nahuli na namin ito, aalis na kami kaagad. Nangako akong hindi kami magiging problema para sa inyong sekta. Pakiusap,
Ibigay nyo sa amin ang maliit na pabor na ito, pakiusap ni Noden. Ang tono niya ay naging mas magalang pa, ngunit may bakas ng paghanga na kumikislap sa kanyang mga mata. Hindi pa siya nakakakita ng isang babaeng napakaganda at makapangyarihan, parang diwata mula sa alamat. Gayunpaman, alam niyang hindi ito panahon para sa mga handgal na pag-iisip. Sige. Pero kung nandito ka pa rin sa loob ng 5 araw, huwag mo akong sisihin kung magiging walang awa ako, malamig na sinabi ng babae sa pink. Sa sandaling natapos na niyang magsalita, ang kanyang anyo ay lumabo at tumakbo patungo sa Bear King na parang kidlat, na nag-iwan lamang ng bahagyang kulay rosas na guhit sa likuran niya. Ang galing ng babaeng iyon, sabi ni Noden habang pinapanood ang pag-alis ng babaeng nakapink. Ang boses niya ay puno ng paghanga, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng parehong respeto at pananabik. Ang kanyang presensya ay pambihira, at napakaunawain niya. Halos wala nang katulad niya sa mundo, sabi ni Jovi. Ang boses niya ay puno ng paghanga, na parang siya ay lubos nang nahulog sa kanyang alindog. Kung hindi tayo nakaiwas sa tamang oras, baka napatay na tayo ng babaeng iyon. Kayo pa rin nandyan nakatayo at humahanga sa kanya. Inis na sabi ni Sebastian, sabay pag-ikot ng kanyang mga mata. Ang puso niya ay puno ng pagkabigo at hindi makapaniwala, malinaw na hindi nasisiyahan sa kanilang pag-uugali. Isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Sa mga sitwasyong buhay o kamatayan, kahit sino ay kikilos ng buong lakas. Bukod pa rito, estranghero tayo dito, kaya hindi natin siya masisisi. Mabilis na ipinaliwanag ni Noden na may halong pagkahiya at paghingi ng tawad sa kanyang mukha. Tama, pero ano ba talaga itong Dragon Essence, na binanggit nila? Tanong ni Jovi, na nakatingin kay Noden ng may pag-usisa. Malamang ito ay isang kristalisadong anyo ng enerhiya ng dragon, kilala rin bilang Dragon Essence. Ito ay isang maalamat na kayamanan na sinasabing naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Nakatagpo ako nito sa isang sinaunang teksto minsan, pero hindi ko inaasahan na makikita ko ang Dragon Essence dito sa ridge ng bundok mo, paliwanag ni Noden ng may pasensya. Ang kanyang boses ay may halong kasiyahan at pananabik. Parang tama ang naging desisyon natin na pumunta dito, sabi ni Sebastian. Sa sandaling iyon, isang kislap ng kasiyahan ang lumitaw sa kanyang mga mata, bagaman agad itong napalitan ng pakiramdam ng pag-iingat. Huwag mo nang isipin pa, Sebastian. Ang layunin natin ay ang Mystic Crocodile. Kapag nahuli na natin ito, aalis na tayo. Ako ang nagdala sa'yo dito, kaya ako ang may pananagutan sa iyong kaligtasan, sabi ni Noden na may seryosong ekspresyon. Ang tono niya ay matatag, walang puwang para sa pagtatalo. Sige. Nakuha ko na, Ginoong Lemont. Bumulagta si Sebastian sa pagtalikod. Bagaman siya ay nag-atubili, naunawaan niya ang mga intensyon ni Noden. Sa sandaling iyon, muling inihampas ng babae sa rosas ang kanyang blazing violet sword. Isang napakalaking dragon ng apoy ang nabuo mula sa mga purpurang apoy, umuungal habang sinugod nito ang Bear King. Sinubukan ng Bear King na umiwas ngunit masyadong mabagal siya. Isa sa mga makapangyarihang harapang binti nito ang naputol, at naglabas ito ng nakabibinging sigaw ng pagdurusa. Ang tunog ay napakalakas na tila kayang gumuho ang buong lambak. Ang Bear King ay natamba pabalik sa gitna ng kaguluhan, bumangga sa isang kumpol ng mga bato at puno. Ang tanawin ay parang katapusan ng mundo. Mahigit 100 babaeng disipulo mula sa Misty Sect ang sinamantala ang pagkakataon at sabay-sabay na sumugod. Ang kanilang iba't ibang mga spell ay nagbigay liwanag sa hangin, nagsanib na parang mga makislap na paputok. Ang babae sa rosas ay lumingon at muling umatake. Ang enerhiya ng espada, nakahawig ng bahaghari, ay pumutok sa kalangitan. Ang matalim na puwersa nito ay tila nagbaluktot sa mismong espasyo sa paligid nito. Ang lakas ng hampas na ito. Sigaw ni Jovi, humihingal. Alam niyang hindi niya kayang tiisin ang ganitong kalakas na atake, at tumutulo ang pawis sa kanyang noo, patuloy na dumadaloy pababa. Talaga, tugon ni Sebastian habang bahagyang tumango. Ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso habang siya ay nagkaroon ng bagong pag-unawa sa lakas ng babae.
Ang suntok ay nag-iwan ng malalim na sugat sa katawan ng Bear King, at ang dugo ay dumaloy na parang fountain, tinain ang lupa ng pula sa isang malawak na bahagi. Sinasamantala ang pagkakataon, ang 12 babaeng disipulo ay nagpakawala ng sunod-sunod na malalakas na atake. Sa ilalim ng bagyong ito ng mga pag-atake, hindi na nakayanan ng Bear King. Bumagsak ito sa lupa, nagpadala ng ulap ng alikabok na pumuno sa hangin, tinakpan ang lahat sa paligid nila. Ang babaeng iyon. Talagang siya ay isang henyo. Sambit ni Sergi na may paghanga. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at respeto. Oo, maraming mahuhusay na tao sa mundong ito, pero marahil tanging si Ginoong Lumant lamang ang makakalaban sa kanya, sabi ni Pao habang tumatango. Ang tono niya ay puno ng pagkilala sa lakas ng babae. Sa pagbagsak ng Bear King, sa wakas ay natapos na ang matinding labanan. Gayunpaman, hindi maalis ni Sebastian at ng iba pa ang hindi mapalagay sa kanilang mga puso. Kabanata 1769. Umalis ng tahimik sina Sebastian at ang iba pa, ngunit ang pagnanasa ni Sebastian para sa Dragon Essence ay hindi nagbago. Sa kanyang puso, tiyak siya na kapag nakuha niya ito, ang kanyang lakas ay dadaan sa isang matinding at makabagong pagbabago. Nananatiling nakatuon si Noden sa paghahanap sa Mystic Crocodile, at kahit na nag-atubili si Sebastian, wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod. Tumingin si Sebastian pabalik, nagbigay ng mabilis at kalmadong tingin sa mga disipulo ng Misty Sect. Ang kanyang tingin ay malalim at mahinahon, ngunit sa kanyang puso, sigurado siyang magkikita silang muli. Parang lahat ay unti-unting nagaganap ayon sa kanyang mga inaasahan. Matapos ang 3 araw ng desperadong paghahanap sa ridge ng Mount Mo, hindi pa rin natagpuan ni na Sebastian at ng iba pa ang anumang bakas ng Mystic Crocodile. Nakakita lamang sila ng 2 mahihinang marka, kung saan natunaw ang yelo, na nagpakita ng malalaki at malinaw na mga bakas ng kuko. Ang mga bakas ay partikular na kapansin-pansin, malinaw na namumukod-tangi. Kitang-kita na ang Mystic Crocodile ay nagkukubli sa malapit, naghihintay lamang na lumabas. Ang grupo ay naghanap sa timog-silangang rehiyon ng ridge ng Mount Mo ng mahigit 600 milya, ngunit wala pa rin silang nahanap. Ang kalangitan sa gabi ay punong-puno ng mga bituin, kumikislap na parang mga diamante. Ang maliwanag na buwan ay nagbigay ng malamig, pilak na liwanag, parang manipis na belo na nakalatag sa walang katapusang larangan ng nyebe. Bawat snowflake ay sumasayaw sa hangin na parang isang maramdaming espiritu, kumukuha ng iba't ibang anyo. Ang ilan ay kahawig ng bulaklak na may 6 na talulot, habang ang iba naman ay parang maliliit na butil ng asin. Matapos ang mahabang paghahanap, sa wakas ay nakakita ng bakas sina Sebastian at ang iba pa sa malalim na bangin. Malamang na nandyan siya nagtatago, sabi ni Noden. Ang boses niya ay nanginginig sa halos hindi mapigil ang kasabikan habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa masalimuot na hanay ng mga bakas ng kuko na nakapaligid sa kanila. Ang mga snowflake ay dahan-daang bumabagsak, nahuhulog sa isang malambot na pag-ikot. Bawat isa ay parang isang nag-iisang mananayaw, malayang umiikot sa malamig na hangin. Ang malamig na hangin ay humuhuni sa mga bundok, ang tunog nito ay kahawig ng pag-iyak ng mga multo at lobo. Malalakas na hangin ang dumaan sa mga puno, na nagdulot ng pag-ugong at pag-ungol ng mga sanga. Ang mga snowflake ay umiikot sa hangin, at isang nakabibinging tensyon ang nakabitin sa tahimik na atmosfera. Sa wakas, may progreso na tayo, sabi ni Noden. Sa bahagyang nanginginig na boses mula sa pananabik, hindi na niya maitatago ang kanyang kasiyahan. Susuriin ko. Kayo na lang dito, sabi ni Jovi, huminga ng malalim at nagboluntaryo. Mag-ingat ka. Ipinakita ni Noden ang tensyon sa kanyang mukha, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata habang muli siyang pinaalalahanan. Maingat na sinundan ni Jovi ang landas papasok sa bangin. Ang malalim na bundok ay nilamon ng hangin at nyebe, nababalot ng mahamog na ulap. Ang sitwasyon ay lalong naging mahirap unawain. Bahagyang pinaikit ni Sebastian ang kanyang mga mata, matalas na naramdaman ang isang mapanganib na presensya na tahimik na lumalapit. Ang mahiwagang bangin ay tila isang napakalaking bitag, at ang bigat nito ay parang pinipiga siya, pinupuno siya ng pakiramdam ng hindi komportable.
Si Snowden at ang iba pa ay lalong naging tense. Ang kanilang mga katawan ay tense, at handa na sila para sa labanan. Kalahating oras ang lumipas, nagmadali si Jovi pabalik, pawis na umaagos mula sa kanyang noo. Ang dating malinaw na landas sa lupa ay misteryosong naglaho ng walang bakas. Ang Mystic Crocodile ay nasa loob, kasama ang isang Snow Eagle. Ang Snow Eagle ay mas malakas kaysa sa Crocodile. Nakakabahala na ang dalawa ay maaaring magsama. Sabi ni Jovi habang nakakunot ang noo. Ang kanyang boses ay puno ng sorpresa at kalituhan. Snow Eagle. Kung umabot na ito sa Transformation Deity Realm, huwag itong maliitin, sabi ni Snowden habang biglang naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Nagmukmak siya, malalim ang kanyang mga kilay, tahimik na pinag-iisipan ang kanyang susunod na hakbang. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Sebastian. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya matatakot kahit sa isang halimaw na nasa Transformative Deity Realm. Sergi, ikaw at Jovi ang manguna. Kami ang bahala sa likod nyo, sabi ni Snowden, sinisikap na mapanatili ang kanyang kalmado habang mabilis na nagbigay ng mga utos. Walang pangangailangan para sa mga ganitong ayos. Dapat tayong magtulungan, sagot ni Sebastian ng may kumpiyansa. Ang makapangyarihang mental na kapangyarihan ni Sebastian ay matalas na nakaramdam ng tatlong puwersang papalapit ng napakabilis. Bawat puwersa ay napakalakas at hindi dapat maliitin, ngunit sa kanyang malalim na lakas, wala siyang takot sa anumang hamon. Anong nangyayari? Lumino ang mga mata ni Jovi, takot na takot ang kanyang mukha. May tatlong iba pang puwersa na paparating, pero huwag mag-alala, sabi ni Sebastian ng kalmado habang sinisikap niyang pakalmayan sila. Sigurado ka ba? Tanong ni Luis sa bahagyang nanginginig na boses habang tinitingnan si Sebastian ng may pagdududa. Magtiwala ka sa akin. Hindi kailanman nagkakamali ang aking mga pandama, sagot ni Sebastian na may ngiti. Napakakalmado at mahinahon niya sa mga sandaling iyon. Kabanata 1770. Tulad ng inaasahan, 5 minuto ang lumipas, tatlong makapangyarihang pangkat ang lumitaw sa malawak na bangin, na parang mula sa wala. Kabilang sa kanila ang mga miyembro ng Misty Sect, na may isang babaeng nakasuot ng rosas na nangunguna. Ang kanyang presensya ay nakapanghihikayat, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malamig na pagmamataas. Sila yon. Sigaw ni Jovi, puno ng sorpresa ang kanyang boses. Malakas ang ibang dalawang pangkat. Dapat tayong magmasid muna at huwag kumilos ng padalos-dalos, maingat na sinabi ni Snowden, malamig na pawis na bumubula sa kanyang noo. Ang tingin ni Sebastian ay nakatuon sa babae na nakapink mula sa malayo, habang binabantayan din ang iba pang dalawang pangkat, na kasing lakas din. Malinaw ang isip ni Snowden. Ang mga taong ito ay mas malakas. Kung sasalakayin nila ngayon, magiging panggatong sila ng kanyan. Ang tatlong pinuno ay lahat nakalusot na sa Transformative Deity Realm. Mukhang hindi maiiwasan ang isang matinding laban, sabi ni Jovi na may seryosong ekspresyon. Tumingin siya kay Snowden, nagtataka kung nakarating na rin siya sa Transformative Deity Realm. Tumanggo si Snowden, pinapakalma si Jovi at ang iba pa. Kung hindi pa narating ni Snowden ang realm na iyon, kailangan nilang umatras kaagad, at wala ring pagkakataon para makipaglaban sila dito. Ang Mystic Crocodile at Snow Eagle ay hindi madaling kalaban. Nagpasya si Sebastian at ang kanyang grupo na magpigil muna, umaasang mag-aaway ang tatlong pangkat at sa kanila samantalahin ang kaguluhan. Gayunpaman, hindi pa rin tiyak kung magiging matagumpay ang kanilang plano. Ang isip at tingin ni Sebastian ay nakatuon ng buo sa Dragon Essence. Bagaman wala siyang ideya kung ano ang hitsura nito, sigurado siyang napakalaki ng magiging benepisyo nito. Kahit na nangangahulugan itong ilagay ang kanyang buhay sa panganib, determinado siyang makuha ito. Maghintay muna tayo sa paggawa ng anumang hakbang. Sana hindi tayo makita, sabi ni Snowden sa mababang boses. Sa katunayan, alam ni Sebastian na malamang na natukoy na ang kanilang presensya. Sa sandaling iyon, ang gulod ng Mount Mo ay natatakpan ng makapal na nyebe, na may malamig na hangin na humuhuni sa hangin. Ang mga tuktok ay matarik at mapanganib. Hindi ko inasahan na nandito rin ang Harmonia Sect.
Anong sorpresa? Narito ang isang matipunong lalaki, na walang damit pang itaas at kalahating katawan ay nakasuot ng itim na baluti at may mukha na puno ng magaspang na mga katangian. Ipinagpag niya ang isang pinalangis na pangpang sa kanyang kamay, na may nakakatakot na ngiti. Ang mga pangil sa kanyang pamalo ay kumikislap ng nakakatakot na liwanag sa ilalim ng refleksyon ng nyebe. Nandito na ang Infernal Gate, kaya hindi na nakakagulat na nandito rin ang Harmonia Sect. Huwag mo nang isipin na kukunin mo lahat para sa sarili mo. Sabi ng isa pang miyembro ng Harmonia Sect. Nakabihis ng magarbong balabal, may mga mata na tila naglilihim at nakayukong likod, siya'y nagsalita ng may paghamak. Dalawa sa inyo ang pumasok sa teritoryo ng Misty Sect nang walang pahintulot. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Tanong ng babaeng nakapink, si Alexandra Saint, sa isang malamig na tono. Ang kanyang mga mata ay malamig, kaya't mahirap lapitan siya ng sinuman. Nakatayo siya ng may grace sa nyebe, parang isang snowflake, hindi tinatablan ng lamig. Ako si Masaya Jillian mula sa Infernal Gate. Ginang. Saint, matagal ko nang narinig na kasing ganda ka ng isang diwata. Ngayon na nakita ng personal, masasabi kong totoo ang mga bulong-bulungan. Halos nakuha mo na ang puso ko, sabi ni Masaya. Ang kanyang mukha ay nagbago sa isang mapagpakumbabang ngiti, kahit na may bahid ng tuso sa kanyang mga mata. Ms. Saint, tunay na ikaw ay isang pambihirang kagandahan. Ako si Jos Verstappen mula sa Harmonia Sect, at matagal na akong nahulog sa iyo, sabi ni Jos, may malisyosong ngiti. Ang kanyang mapanokso na ekspresyon ay nagdulot ng pagdiriwang kay Alexandra. Anong karapatan mong kumilos ng walang ingat sa teritoryo ng Misty Sect? Ang tingin ni Alexandra ay malamig at puno ng puot. Alam niyang mabuti na ang mga lalaking ito ay hinahanap ang Dragon Essence. Ang ridge ng Mount mo na ito ay hindi lang sa iyo, Ms. Saint. Dumadaan lang kami. Anong gagawin mo palalayasin mo kami? Pinaikot ni Jos ang kanyang spike mace sa kanyang kamay, habang nakangiti ng masama. Mismo. Tadhana na nagkita tayo dito. Wala nang dahilan para maging masungit, sabi ni Masaya na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumigil ka na sa kalokohan mo. Kitang-kita na nandito kayo para sa Dragon Essence, sabi ni Alexandra sa malamig na lono. Ang mga langiting kayamanan ay palaging inaangkin ng mga may kakayahan. Ngayon na malinaw na ito, tingnan natin kung sino ang makakakuha, sabi ni Masaya, inalis ang pagpapanggap. Sa likod niya ay nakatayo ang 8 makapangyarihang mga figure, bawat isa ay nasa pre-transformative deity realm. Mayroong 12 late pinnacle stage Holy Lord Masters sa likuran ni Diyos. Nakatayo sila sa isang linya, naglalabas ng isang nakakatakot na presensya. Nandito na ang Dragon Essence. Sino mang may kakayahan ay pwedeng kunin ito. Walang tutol, di ba? Tanong ni Diyos, tinatitigan sina Masaya at Alexandra. Ang mga ekspresyon ng tatlo sa kanila ay agad na naging kasing lamig ng yelo. Ang paglitaw ng Dragon Essence sa Ridge of Mount Mo ay dapat na isang malaking bentahe para sa Misty Sect. Gayunpaman, sa paglitaw ng Harmonia Sect at Infernal Gate ng sabay, nagulat at nagalit si Alexandra, na nagpilit sa kanya na manatiling alerto. Isang grupo ng mga mapagkunwari. Nandito silang lahat para sa Dragon Essence, pero nagkukunwari pa rin sila. Bulong ni Sebastian sa sarili ng malamig. Alam niyang mabuti na hindi nagtitiwalaan ang mga taong ito at lihim silang nagmamasid. Sa tingin mo ba madali lang ang halimaw na nagbabantay sa Dragon Essence? Paano kung magtulungan tayo? Tapusin muna ang halimaw, at saka tayo maglaban para sa Dragon Essence. Ang mga mata ni Diyos ay kumikislap sa kalkulasyon habang siya ay nagmungkahi na may masamang ngiti.